Tumambad kay Isabela ang pinaka-popular na search sa internet ng araw na yon. Hindi niya pwedeng hindi makita agad yon dahil nasa top 1 ito. Ang nakakabahala pa ay ang napiling caption ng uploader. Pasabog. Hindi niya napigilang manginig ang mga kamay niya pero kailangan niyang makita yon. Dahil yon ay isang CCTV footage. Hindi masyadong malinaw ang kuha ng video. Ganun pa man ay maliwanag na makikita kung ano ang talagang ang nangyari. Lumalabas ng gusali si Arthur. Pinagbuksan pa siya ng gwardya bago nito undayan ng saksakal na lalaki. Malinaw ring makikita sa video na nagulat si Arthur sa nangyari at kahit sugatan ay nagawa pa ring labanan at patumbahin ni Arthur ang suspect. Hanggang doon lang ang video pero sapat na yon para balutin si Isabela ng takot. Halos magkanda durug-durug ang mga buto niya sa dibdib sa lakas ng pagtibok ng kanyang puso. Napuno ang doctors and nurses lounge ng samut-saring opinyon at haka-haka tungkol sa nangyari. Mabilis kumalat ang mga balitang gaya ng kay Arthur dahil hindi naman ito karaniwang tao. Lunchtime kaya karamihan ay nagsa-cellphone. Grabe yun! Ang lalim kaya ng ganong klase ng saksak? Palatak ng isang nurse. Gaya ni Isabela ay kakapanood lang din nila ng video. Kaya ayoko maging mayaman eh. Parang ang dami mong kalaban. Feeling ko kalaban sa negosyo yan. Sabi naman ng isa pa. Hay nako, ang tanong, talaga dyan ay kung saang ospital dadalhin si Arthur Gutierrez. Ang alam ko kasi, gwapo raw yun. Malay mo hindi ba? Nurse pa lang para sa kanya. Hagikik ng isa, pumasok ang striktang head nurse. Pumalakpak ito ng malakas na ilang beses para makuha ang atensyon ng lahat. Ano ba? Hindi pa ba kayo tapos? Kung tapos na kayo, bakit hindi pa kayo bumalik sa mga trabaho nyo? Tumahimik ang lahat at parang iisang taong nagsitayuan ang lahat ng naroon para iligpit ang kanilang mga pinagkainan. Kasama si Isabela, ugali niya maghugas ng pinagkainan pero pinigilan siya ng head nurse. Doktora Navarro, maghanda ka. May paparating na stab victim. Ikaw ang mag-asikaso. Stab victim po? Nautal si Isabela. Naisip niyang baka si Arthur yon. Pero nasa surgery room pa po si Dr. Lee. Hindi pa po tapos ang operation niya. Alam ko, nakausap ko na si Dr. Lee. Handa na rin ang isa pang operating room. Ang gusto ni Dr. Lee, unahin mong kasong to. Napansin siguro ng head nurse ang pag-aalinlangan ni Isabela kaya ngumikito para palakasin ang loob niya. Marami na siyang nakitang ganon sa ospital na yon, pero iba si Isabela. Huwag kang mag-alala, pinili ka ni Doc Lee. Ibig sabihin lang nun, tiwala siya sa kakayahan mo. Naniniwala kaming kaya mo to. Kinakabahan man, wala nang nagawa si Isabela. Kung di ang gawin ng lahat sa abot ng kanyang makakaya, mabilis siyang nagbihis at nagsuot ng surgery gown at dumiretso na sa emergency room para siguruhing handa ang lahat. Naguhugas siya ng mga kamay nang marinig nilang malakas na sirena na dumadating na ambulansya. Nang ibinaba ng pasyente, nagkagulatan pa silang dalawa. Si Arthur nga, ang pasyenteng bibigyan niya ng lunas. Isabela? Sad ni Arthur. Yun lang ang nasabi ni Isabela dahil kailangan niyang mag-focus sa ginagawa. Nurse, pakihanda ang examination table. Yes, Doc. Maagap na sagot ng kasama niyang nurse. Tumulong na din si Garrett sa paglipat kay Arthur sa higaan. Umaray si Arthur dahil sa sakit. Pagbukas niya ng mga mata, nakita niya si Isabela. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa ganoong paraan sila makikita. Sinubukan niya magsalita pero bawat kataga ay hirap na hirap siya. Nagawa pa rin niyang sambitin ang pangalan ng babae. Bella, ako nga, kalmadong sagot ni Isabela. Arthur, kailangan ko makitang sugat mo. Alam ko masakit pero hindi pa kita mabibigyan ng gamot para sa sakit na nararamdaman mo. Hanggang hindi pa ako nakakapagsimula. Sige, sumang-ayon si Arthur. Kampante siya sa alam ni Isabela pagdating sa panggagamot. Pawala-walang ulirat niya dahil sa sakit pero nakita niyang nagsimula na si Isabela. Nang tingnan niya ulit ito, nababalot ng dugo ang mga kamay nito. Preliminary assessment shows the knife wound is deep. Maswerteng pasyente na walang vital organs na natamaan. Maraming nawalang gulo na nangangahulugang may pinsala sa pangunahing daluyan ng dugo. Kailangan maganda para sa laparotomy. Naintindihan ko, sagot ni Arthur. Lalo tong namutla, naniniwala ko sa'yo. Gawin niyo na kung anong nararapat.
Okay, nurse. Pakihanda ng consent form para sa operation. May kasama siya. Si Garrett. Sabihan niyo siyang siya ang pumirma. Tapos, sabihan niyo din si Doc Lee na malilipat ng pasyente sa operating room. Yes, Doc. Pagkatapos ay tinanggal na ni Isabela ang duguan niyang gloves at initsa ito sa basurahan. Paalis na sana siya nang marinig niya ang tinig ni Arthur. Teka, saan ka pupunta? Ako? Tapos na ako sa initial assessment ko. May ibang doktor na magdadala sa'yo sa OR. Hindi. Kinuha ka ng mahigpit ni Arthur ang kamay niya na lalong ikinagulat ni Isabela. Hindi ka pwedeng umalis. Samahan mo ko. Ikaw na lang ang gumawa. Arthur, hindi ako pwedeng mag-opera sa'yo. Intern pa lang ako dito at wala akong kakayahan para mag-opera ng mag-isa. Paliwanag ni Isabela. Mukha ba akong may pakialam kung hindi ka qualified? Nangunot ang noon ni Arthur. Ikaw nga ang gusto ko. Umirap si Isabela. Kahit na nasa ganoong sitwasyon na si Arthur ay nakukuha pa din itong umarte na parang bata. Hindi na pagbigyan kaya nag-iinarte. Arthur, magaling na doktor si Dr. Lee. In fact, isa siya sa mga pinakamagagaling sa ospital na ito. Siya rin ang nasa posisyon. Paliwanag ni Isabela sa kanya. Posisyon? Anong pakialam ko sa posisyon? I don't trust him with my life. And that's it. Baka sa mukha ni Arthur na desidido ito at hindi ito magpapatinag sa kagustuhan nito. Parang mababaliw si Isabela ng mga oras na yon. Sa ganoong sitwasyon, sila naabutan ni Garrett. Sa palagay niya narinig nitong pagtatalo nila ni Arthur kaya ito naroon. Bella, sang-ayon ako kay Sir. Hindi kami pwedeng basta-basta magtiwala kahit kanino pagkatapos na nangyaring pag-atake sa kanya. Pero, hindi pa rin kumbinsido si Isabela. Bakit ako? Hindi nagpaligoy-ligoy na sagot si Garrett. Alam kong parang aso't pusa kayo pero kailangan namin ng taong mapagkakatiwalaan namin. Bella, ano ba? Mamamatay na ako. Mas gugustuhin mo bang ibang taong mag-asikaso sa akin? At saka, sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang gagawa dahil hindi ko bibitawan ng kamay mo. Mamili ka, banta ni Arthur. Kahit na namimilipit na ito sa sakit ay arugante pa rin ito. Huminga ng malalim si Isabela. Kahit na gusto na niyang umalis, mas nanaig sa kanya ang obligasyon niyang sumagip ng buhay bilang isang doktor. Pero alam niyang nagdadalawang isip pa rin siya. Sige, bahala na. Sa loob ng operating room, tulog na si Arthur dahil sa tinurok sa kanyang anesthesia. Nakabihis na rin si Isabela ng surgical gown. Handa na ang lahat, nilapitan niya ang attending nurse bago simulan ng procedure. Nurse, hindi pa ba tapos ang naunang surgery ni Dr. Lee? Umiling ang nurse. Hindi pa po, Doc. Pero pinapasabi niyang naniniwala siyang kayang-kaya niyang operation na ito. Pinapasabi din po niya na siya daw pong liable kung sakaling may hindi magandang mangyari dito. Sa sinabi niya ng nurse, nakaramdam ng bagong sibol ng kumpiyansa at lakas si Isabela. Malaki ang tiwala sa kanya ni Dr. Lee kaya nararapat lamang na gawin niya ang lahat ng makakaya niya para iligtas ang pasyente at para hindi siya mapahiya sa doktor. Naging matagumpay ang operasyon ni Arthur. Halos ilang oras din ang tinagal ng procedure pero nairaos naman niya. Madaling araw na nang mag-round si Isabela. Naabutan niyang nanonood ng TV si Garrett. Pagkakita sa kanya ay agad tumayo. Bella, sabi ng mga nurse stable na si Sir Arthur. Nakatulog na nga ng maayos. Tiningnan pa rin ni Isabela ang chart ni Arthur. Garrett, pwede siyang magkaroon ng post-operative fever sa susunod na 4 o 6 na oras. Sasabihan ko mga nurses na i-monitor siya palagi. Bantayan mo din siya ng maigi. Kapag may nakita kang kakaiba, itawag mo kaagad sa nurse station. Sige Bella. Nag-vibrate ang cellphone nito kaya sinenyasan niya si Isabela. Sagutin ko lang ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik na si Garrett. May pag-aalala sa mukha nito. Bella, kuwan kasi. May importante akong kailangan gawin. Pwede bang ikaw na muna dito? Mabilis lang ako, promise. Nagtaas ng kilay si Isabela. Hindi niya na trabaho ang magbantay ng pasyente. Kaya nga may mga nurses sa ospital. Kaya lang ay naalala naman niya ang sinabi ni Garrett tungkol sa tiwala at kung gaano kasensitibo ang kalagayan ni Arthur sa ngayon kaya pumayag siya. Alright. Nakaalis na si Garrett at siyang pumalit sa pwesto nito sa upuan sa tabi ni Arthur. Dahil sa pagod at puyat, hindi na napigilan ni Isabel ang makatulog habang pinagmamasdan ang gwapong mukha ng lalaki.
Nagising si Arthur at nasorpresa siya nang makita si Isabela sa tabi ng kama niya. Hindi niya napigilan ang sariling mamangha sa babaeng madalas niyang makaengkwentro. Kahit na parang aso't pusa sila, si Isabela pa rin ang nagligtas sa buhay niya. Pinagmasdan niyang mabuti ang babae. Naka-uniform pa ito at nagkalat ang buhok. Marahil ay napakarami nitong ginawa sa araw na yon. Sa ganong itsura, mukhang mabait si Isabela. Sinubukan niya pero hindi niya talaga mapigil ang sarili. Inabot ni Arthur ang makinis at malambot na pisngi na natutulog na babae. Dahil sa ginawa niyang iyon, nagising si Isabela. Inaantok pa talaga ito. Ay lamok! Para hindi mahuli, nagkunwari siyang tulog. Nakita niyang tinignan ni Isabela ang relos na suot bago nito tumayo para lisanin ang kwarto ni Arthur. Palabas na si Isabela nang may makasalubong siya sa pintuan. Pareho pa silang nagulat na nagkabanggaan niya. Nanatili ang mga kamay ni Isabela sa loob ng bulsa ng uniform niya. Nagkatitigan sila ni Ivy pero wala siyang anumang sinabi. Hindi naman kasi talaga maiwasan na magkita sila lalo't may relasyon sina Ivy at Arthur. At siya ang doktor nito. Alam ni Isabela na mangyayari to pero hindi ganon kabilis. Samantala hindi alam ni Ivy kung ano ang una niyang iisipin nang makita si Isabela. Napanood niya sa balitang nangyari kay Arthur at tinawagan siya ni Garrett para sabihan ito na dadalaw siya pero sinabihan siya ni Garrett na hindi pa pwedeng dalawin si Arthur. Buong gabi siya naghintay ng balita pero wala naman siyang natanggap na kahit anong update kaya napagpasyahan niyan dumalaw na lang ng maaga. Hindi niya inakalang si Isabela ang una niyang makikita bago si Arthur. Para makasiguro tinignan niya ang pangalang nakapaskil sa labas kung kwarto nga yun ni Arthur. Kwarto nga ni Arthur yon at hindi siya nagkamali ng basa. Ang hindi niya maintindihan ay bakit naroon din si Isabela. Bakit nandito ka? Naniningkit si Isabela. Pagod siya at napakaaga pa para makipagbardagulan. Doktor ako dito. Sa tingin ko, wala namang problema kung bisitahin ko pasyente ko. Pero ikaw, nandito ka ba para magpatingin? Pwede ba Isabela? Irap ni Ivy sa kausap. Kailanman hindi sila naging maayos ni Isabela dahil magmula kabataan niya ay iniisip niyang si Isabela ang dahilan kung bakit wala ang tatay niya habang lumalaki siya. Pero naisip din niyang ang ospital, lalo na sa harap ni Arthur ay ang hindi tamang lugar para pag-usapan yon. Pinibisita kong boyfriend ko. Oh, gumilid pa si Isabela. Nasa loob si Arthur. Please, go ahead. Nang tuluyan na makapasok sa kwarto, nakaramdam ng pagkabalisa si Ivy. Mas gusto sana niyang bisitahin si Arthur na hindi nagkukrus. Ang landas nila ni Isabela. Gising na si Arthur at inaalalayan ng isang nurse para makainom ng tubig. Bigla na lang humikbi si Ivy at tinabihan ng lalaki. Arthur, kamusta ka? Grabeng pag-aalala ko sa'yo. Hindi ako nakatulog buong gabi at nagpunta ako kagad dito kinaumagahan. Ayos lang ako. See? There's nothing to worry about. Nagpatuloy pa rin ito sa paghikbi. Ang pag-iyak niyang yun ay magkahalong pag-aalala at pagmamanipula. Natutuwa siya dahil parang wala pa ding alam si Arthur sa kung anong nangyari ng gabing iyon. Ang gabi na naging dahilan kung bakit siya ang karelasyon ni Arthur ngayon. Naguguluhan pa din si Ivy kung bakit hindi pa isinisiwalat ni Isabela ang totoo kay Arthur. Naisip din niyang baka hindi rin alam ni Isabela na si Arthur ang kasama niya ng gabing iyon. Ang ideyang yun ang nagpapasaya kay Ivy. Marahil ay umaayon na nga talaga sa kanyang tadhana. Ako na, tinaboy niya ang nurse at kinuhang baso ng tubig sa kamay nito. Arthur, ako na magpapainom sa'yo. May idea ka na ba kung sinong gumawa sa'yo nito? Wala pa, sagot nito. Dinala na ang taong sumaksak sa akin sa police station. Ang kailangan ko na lang gawin ay maghanap pa ng impormasyon tungkol sa kanya dahil hindi siya nagsasalita. Huwag mo nang isipin yun. Nandito naman ako para sa'yo. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Pinapatanong nga pala ng nanay ko kung pwede niya daw makilalang asawa mo. Nagbago biglang ihip ng hangin sa kwartong iyon pero hindi ang reaksyon sa mukha ni Arthur. Nang magsalita ito ulit, matigas na ang boses nito. Hindi na kailangan. Ako nang bahala doon. Namula sa pagkapahiya si Ivy. Huwag mo sanang masamain. Iniisip lang ng nanay ko na baka mas madali siyang mapapayag kung kapwa babae makikipag-usap sa kanya. Naiintindihan ko naman kung hindi pwede. Kalimutan mo na yan. Ako nang bahala. Okay. Nagtitiwala naman ako sa'yo.
Para hindi mahalatang napahiya siya, iniba ni Ivy ang usapan. Arthur, pwede ko bang makitang sugat mo? Nawalang inis nito sa mukha dahil sa pinakitang pag-aalala ni Ivy. Nakabandage na, kaya hindi mo na makikita. Pwede naman kahit sa labas lang, hindi ba? Paglalambing pa ni Ivy. Sige na nga. Tanggalin na muna natin ang pajama mo para makita ko, okay? Wala na nagawa pa si Arthur dahil nasimula na ni Ivy ang pagtanggal ng botones ng suot niyang damit. Nag-init ang mukha ni Ivy nang makitang matipunong dibdib na lalaki. Pinilit niyang umarte na parang wala lang sa kanya at sinilip ang nakabandage na sugat. May mga bahid na ng dugo na namuo doon. Grabe, napakasakit siguro nito. Dumampi ng marahan ng mga daliri niya sa ibabaw ng gasa. Hindi ko ma-imagine. Nagkibit balikat si Arthur. Hindi naman masakit, mukha lang. Natawa si Ivy. Sus, sinasabi mo lang yan para hindi ako mag-alala. Sa pagkakataong iyon, naagaw ang atensyon nila na magkakasunod na katok. Bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok ang ilang nurses at doktor. Hello, good morning. Mag-e-endorse lang po kami para sa morning shift. Sabi ng isang nurse. Nagmamadaling tumayo si Ivy pero nadulas siya. Muntik na niyang halikan ng tiles nang sa hiko naging mabagal sa pagsalo si Arthur. Ang ginawa niyang yun ay nagdulot ng sakit sa sugat niya. Arthur, okay ka lang ba? Saan ang masakit? Tanong ni Ivy. Lahat ng mga doktor at nurses sa ospital ay excited na makita si Arthur. Naging paboritong pasyente kaagad siya doon dahil sa estado ng buhay niya. Kahit na ganoon, wala pa ding nangangahas na kausapin siya. Kung meron man, pawang trabaho lang. Kaya kahit na nakita nilang may yakap na magandang babae si Arthur, wala pa ring nagsalita bukod kay Isabela. Alright guys, the patient sustained a 4.2 cm stab wound to the abdominal cavity. Luckily, walang vital organs na napinsala. Walang interes na makinig si Arthur. Habang tinutulungan niya si Ivy, nakaramdam siya ng pagkabalisa at hindi niya magawang tingnan si Isabela. Kahit alam na ni Isabela ang engagement nila ni Ivy, ang pagkikita ng dalawang babae ay naglagay sa kanya sa hindi ka nais-nais na sitwasyon. Pakiramdam niya tuloy ay para siyang asawa na nahuling nangangaliwa. Magpahinga ka na, Sir Arthur Gutierrez, sabi ni Isabela habang isa-isa nang umaalis ang mga kasama nito. Isang beses lang niyang tiningnan si Arthur dahil iniiwasan niya magtama ang mga mata nila. Masakit pa ba? Pukaw sa kanya ni Ivy. Napansin kasi nitong pagtingin ni Arthur sa pintuan. Yung sugat mo ba? Teka, tatawag ako ng doktor. Kahit si Arthur ay naninibago sa naging reaksyon niya. No, I'm fine. Maaari kasing nanibago lang siya o baka nga nasasaktan siya. May morning engagement si Ivy kaya hindi siya pwedeng magtagal sa ospital. May ginagawa siyang pelikula at kailangan niyang maging maaga sa taping. Magpahinga ka na. Babalik ako dito kapag natapos na kami, okay? Sige, ingat ka. Dumating na rin si Garrett at kasunod nitong dalawang lalaki na magkahawig, si Allen at Theo. Sir, dahil sa nangyari pinapunta ko dito sina Allen at Theo. Mapagkakatiwalaan silang dalawa. Fine. Sang-ayon ni Arthur. Magsimula na tayo. May nakuha ba kayong impormasyon sa police station? Wala pa. Hindi nagsasalita ang suspect, sir. Ang mas matindi, nagpapanggapang wala sa katinuan. Ang mga taong mapanlin lang, hindi nauubrang usap-usap. Saan ni Allen? Gusto mo bang kami nang magpakanta sa lalaking yun, boss? Uy, tama ka, Allen. Sundot naman ni Theo. Sir, kami nang bahala sa investigasyon. Pangako ni Garrett, wala naman akong ibang maasahan. Huwag kang mag-alala, sir. Malalaman natin kung sino ang nag-utos na saktan ka. Kinabukasan, pagkatapos ng day off niya, dumating sa ospital si Isabela para sa shift niya. Nadatan niyang dalawang lalaki nakatayo sa pintuan ng kwarto ni Arthur. Doc Isabela, pumasok na po kayo. Bati ni Theo sa kanya habang pinagbubuksan siya ng pinto. Salamat. Napangiti si Isabela. Naabutan niya nagtatrabaho si Garrett at Arthur. Nagkalat ang mga papeles sa kama nito at sa mga kalapit na lamesa. Ni hindi nga siguro napansin ng mga itong naroon siya. Kinatok pa niya ang lamesa para makuha ang atensyon ng mga ito. Kung gusto mong gumaling agad, I suggest na humiga ka. Sabay pang nagulat ang dalawang lalaki. Niligpit agad ni Garrett ang mga papeles na nasa kama. Tama si Isabela, sir. Kailangan mo magpahinga. Umarko ang kilay ni Arthur. Hindi niya alam na magkakilala tila malapit si Garrett at Isabela. Humiga ka na. I-check ko lang ang sugat mo.
Utos ni Isabela sa kanya. Hindi gusto ni Arthur na inuutusan siya nito. Sinunod pa rin niya ang babae. Nag-focus si Isabela sa sugat. Iniiwasan niya magkatitigan sila ni Arthur. Pero hindi matiis ni Arthur ng katahimikan sa pagitan nila. Galit ka ba sa akin, ha? Napatigil si Isabela, talatang naguguluhan to. Galit? Ako? Bakit ako magagalit sa'yo? Mas okay kapag hindi ka galit sa akin, sagot naman ni Arthur. Naguguluhan talaga si Isabela pero hindi na niya tinanong pa kung anong ibig sabihin nito. Mas pinagtuunan pa niya ng pansin ng drainage tube. Kailan ba pwedeng tanggalin ng tubong to? Muli siyang tinanong ni Arthur. Napangiwi ito sa ginagawa niya. Hindi kasi ako komportable. Matatagalan pa. Paliwanag naman ni Isabela. Mahalaga kasi na masiguro namin na walang debris o kahit na pwedeng maging sanhi ng abdominal infection. Nanaigang katahimikan sa pagitan nila ulit. Nanatiling nakasaradong mga mata ni Arthur habang hinahayaan niyang gawin ni Isabela ang kailangan niyang gawin. Bella, wala ka bang sasabihin sa akin? Nagangat ng paningin si Isabela. Binuka na niyang bibig pero pinigil siya nito. And don't talk to me about my wound. Alam ko na yan. Paulit-ulit lang tayo dyan. Nasorpresa si Isabela pero pinilit niyang matawa. Meron naman. Napakaganda ng nobya mo. Nagkibit balikat si Isabela. Gusto pala niya ng katotohanan. Sige, inaamin ko na. Maganda naman siya pero mas maganda ako. Okay na? Natawa ng bahagya si Arthur. Antindi mo talaga, Isabela. Hindi mo talaga hinintay ng ibang taong pumuri sa'yo. Hindi naman nagpapa-apekto si Isabela sa mga sinasabi nito. Ngayon mo lang nalaman? Makapal talagang mukha ko. Teka, huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Ang kanyang reaksyon ay halatang kinainis ni Arthur. Nagpatuloy lamang si Isabela sa ginagawang paglilinis ng sugat. Muli siyang nagsalita ng mahina. Kahit na nakamask siya ay malinaw naman itong nakarating sa pandinig ni Arthur. May sasabihin nga pala ako. Tungkol sa kasal natin. Alam kong isang contractual marriage ang meron tayo at wala akong karapatan para sabihin ka kung sinong mga dapat mong makasama o kung sinong mamahalin mo. Ang totoo niyan, ang gusto sana ni Isabela ang sagutin ng tanong ni Ivy sa kanya noong nag-usap sila. Wala siyang balak na maging Mrs. Gutierrez ng matagal na panahon. Wala din siyang balak na dagdagan ang mga iniisip niya. Problema ni Arthur kung sinong karelasyon niya at ang mga kaakibat nitong problema. Muling napangiti si Arthur. Alam mo bang napakatigas ng ulo mo? Ang buong akala ni Arthur ay may dahilan kung bakit gano'n ang pakikitungo sa kanya ni Isabela. Na may mas malalim na dahilan ang babae kung bakit hindi ito pumayag sa divorce. Ngayon ay mas kating-kati siyang malaman ang tunay na dahilan. Kung ganoon, ano ang mga dahilan mo kung bakit ayaw mo ma-dissolve ang kasal nating dalawa? Tanong ni Arthur. Ang mga ekspertong kamay ni Isabela ay nagbebenda na. Akala ko ba alam mo ng sagot sa tanong na yan? Hindi bang sabi mo ang habol ko lang ay pera? At naghahanap ako ng taong susuporta sa akin. Hanggat hindi pa ako nakakakita ng taong susuporta sa akin, Arthur, kailangan mong tuparin ang pinangako mo sa lolo mo. Nagtimang bagang ni Arthur matapos marinig yon. Kaya bilisan mo na. Oo, mahalagang kalusugan ni lolo pero hindi ko naman pwedeng paghintayin ng mahabang panahon ang nobya ko. Naniga si Isabela. Ang puso niya ay parang pinipiga. Nauna na namang talaga siya pero nasasaktan siya. Tapos na ako. May pupuntang nurse dito para mag-administer ng infusion. Duty ako buong araw kaya kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako. Makaalis na siya. Nilapitan at tinulungan na siya ni Garrett. Bella, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo. Naging napakalaking tulong mo sa amin itong mga nakaraang araw. Nang maayos na niya ang treatment tray niya, mabilis na nilisan ni Isabela ang kwartong yon. Nag-alangan pa si Garrett bago magtanong. Nakasimangot na naman kasi ang boss niya. Sir, ayos lang po kayo? Umirap si Arthur. Ang kikiti talaga na kokote ng mga babae. Hirap na hirap siyang tanggapin ang simpleng thank you. Kapag kinausap mo naman, mas gustong pag-usapan ng medical matters. Lunch break ni Isabela at sa kantin sa ospital siya kumain. Pagbalik na sana siya na nakasalubong niya sina Arthur at Allen. Paika-ika itong naglalakad sa hallway. Not bad ha? Puri ni Isabela. Mabuti na lang at malakas ka. Nakakapaglakad-lakad ka na. Sa tingin ko mabilis ang magiging recovery mo pero wag mo namang biglain. Yes, Doc. Si Garrett nang sumagot. Sandali, tinawag siya ni Arthur dahil paalis na sana siya. Sandali lang. Hinarap ni Isabela si Arthur. May problema ba?
Anong gusto mo? Napakurap ng maraming beses si Isabela sa pag-asang mauunawaan niya ang tanong na yon. Wala siyang maisagot dahil unang-una, hindi naman niya maintindihan ang tanong. Nasorpresa ka ba? Pagpapatuloy ni Arthur. Sa palagay ko ay dapat alam mo na dapat ako magpasalamat sa iyo. Pagkatapos na nangyari, malaki ang utang na loob ko sa iyo, Bella. Doon pa lang naintindihan ni Isabela kung anong tinutumbok ng lalaki. So tinatanong mo ko kung anong gusto ko kasi gusto mo akong bigyan ng thank you gift. Tama? Naisip ni Isabela na inisin ng lalaki. Kagaya lang din naman ako ng mga ibang babae. Gusto ko rin ng mga bagay na gusto nila. Hindi pa niya natatapos sa mga gustong sabihin niya, tumunog ang phone niya. Sinagot ka agad ni Isabela yon. Hello? Oo, natapos ko na. Ipapadala ko ngayon din. Sige, salamat. Bye. Mabilis lang ang tawag na yon. Napansin niya naghihintay pa rin pala si Arthur nang isasagot niya. Umaarko tuloy ang kilay ni Isabela. May tatanong ka pa ba? Tanong niya. Hindi, diretsong sinagot ni Arthur ang sagot niya. Imbis na sagutin niya si Isabela, nagtanong siya ulit. Anong pinagkakaabalahan mo? Yun ba? Nakahanap ako ng part-time job bilang isang translator. Kliyente kong tumawag, hinihingi ng translated documents. Mauna na ako. Nagpaalam na si Isabela at naiwan niya si Arthur na nag-iisip. Iniisip ng lalaki kung bakit kailangan niya ng part-time job at kung paano naging trabaho ni Isabela ang pagtatranslate. Iniisip niya maaring hindi lang niya naunawaan ng mabuti ang mga sinabi nito. Bakit kaya ganun na lang ito kadesido na maghanap ng pera? Tahasan itong sinasabi na gusto niyang makahanap ng mayamang lalaki na susuporta sa kanya. Anong nangyari? Lalo siyang naguguluhan sa tunay na intensyon ni Isabela ngayon. Sa opisina, natapos na si Isabela. Naipadala na niya sa kliyente niya ang mga dokumento at files via email kaya pwede na siya magpahinga kahit konti. Hi, thank you Lord. Sa racket, napangiti si Joey kay Dylan. Huwag kang mag-alala, ang finance department ang bahala. By this time na ipadala na nilang bayad sa account niya. Okay na yon. Salamat, salamat. Sus, hindi mo kailangan magpasalamat. Kaya lang kung gusto mo talaga siyang tulungan, hindi ba mas madali kung ibibigay mo na lang sa kanyang pera kaysa naman gawin pa natin to ng paulit-ulit? Mabuti na lang at may internet na pwedeng pagkunan ng mga ipapatranslate. Umiling si Dylan. Hindi mo kilala si Isabela. Mataas ang pride ng babaeng yon. Kahit nang magnobyo kami, hindi niya gustong pinagkakagastusan ko siya kahit anong pilit ko pa. Lalo na ngayon. Nagsisisi ako sa nangyari sa amin. Hindi dapat nagtapos ang relasyon namin sa ganung paraan. Gusto ko makita ngayon Isabela na ibang lalaki na ako. Na nagbago na ako. Baka sakaling gustuin na niyang bigyan kami ulit na isa pang pagkakataon. Kinindatan siya ng kausap. Nag-thumbs up pa ito. Pagdating talaga sa dedication, wala talagang tatalo sa'yo. Kaya lang pagkatapos ng maraming taon, sa tingin mo, makukuha mo pa siya ulit? Oo naman. Sabi ni Dylan na puno ng kumpiyansa. Mahal namin ang isa't isa. Sigurado ako doon. Hindi naman kami naghiwalay dahil sa kakulangan ng pagmamahalan. Natural lang na magkabalikan kami. Bukod doon, bata pa ako noon. Ibang Dylan na ito ngayon. Wala rin kaming mga nakarelasyon ni Isabela sa mga panahong nagkahiwalay kami. Naghihintayan lang kaming pareho. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ng tawag si Isabela mula kay Brandon. Ano kayang gagawin ni Arthur para malaman ang dahilan ni Isabela kung bakit pilit nitong nagtatrabaho gayong binigyan niya ito ng card? Hanggang saan kaya papanindigan ni Isabela ang pagiging masamang babae sa paningin ni Arthur? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.